Okay. Ayan, pagkatapos nga ho ng mga balitaan, syempre, nagmusikahan tayo. Eto naman, tulaan. At kasama nga po natin ang bisita natin tuwing Lunes na si Lance Abellion. Ano kayang piyesa ang ihahatid niya sa atin ngayon? Lance, magandang gabi sa'yo. Yes, good evening sa iyo, Kuya Poy, at sa ating mga listeners ngayong gabi. Monday. Happy Monday! Ayun. So, kumusta, Kuya Poy? Kumusta ka po ngayon? Okay naman. Alam mo, nung nakaraang linggo, di ba, ano ba yung title nun? Paa. Di ba? Yes po. Oo, paa. Okay. Ngayon kaya, ano kaya ang pang-sorpresa mo naman sa amin ngayong week na ito na makaka-relate na naman kami at sana nga talagang sigurado magagamit namin yan para sa buong linggo eh. Ayun. So, ang tula naman po na bibigkasin ko po ngayong gabi ay isa pong tula na may kinalaman po sa pagkapit at pagbitaw sa mga bagay-bagay sa buhay. Ayan. Sige, Lance. Bigay mo na sa amin yan. Okay. Ang pamagat po ng tulang ito ay ilang katotohanan tungkol sa pagkapit. Ilang katotohanan tungkol sa pagkapit. Ang pagkapit ang isa sa pinakamatapang na magagawa ng sinuman. Hindi man ito tanaw at mahulaan, ang kahihinatnan ay lagit-lagi siyang nariyan. Madalas, may paniniwala at pagtitiwala ito kasama na maaring sa isang banda ang pagkapit ang pinakamabisang paraan ng pananatili. Pananatili sa mga bagay na minsang pinaniwalaan mong totoo, ngunit para sa iba, ito ay katang-isip lamang. Maaring malayong malayo sa katotohanan, subalit minsan, ang pagkapit rin ang pinakamasakit at ang pinakamahirap na sa katagalan, sa takot na maaring ang hawak mo sa mga palad ay maglaho, ay hihigpitan mo ito. Sisiguraduhin hindi ito mapipigtas. Bibihagin nito ang iyong paggalaw at paghinga. Mahihirapan marahil ang sarili na makita ang tinatahak nitong katapusan at walang maaaring gawin kundi ang bumitaw, ang humulagpos para papasukin sa iyong pintuan ng pagtanggap. Subalit may pagkapit rin namang kakabit ay pag-alala ng pagbalik sa nakalipas ng may pagpapasalamat na nagawa nitong mas lawakan ng isipan sa mga danas ng sariling pag-iral at lilikumin mo ang mga aral na iniwan nito sa iyo at malalaman mo na marapat ay matutong magpabalik-balik sa mga aral na nagturo sa atin kung papaano ba ang umusad at maging malakas sa kabila ng lahat. Ang nakaraan na ay mananatili na lamang silang mga bakas, ngunit hindi sila ang kahulugan ng kabuuan ng ikaw. Balikan ito na para bang mga lugar na laging takbuhan kapag nagugulumihanan. Alisin ang galit, palitan ito ng pag-asa. Namnamin ang bawat sandali. Pagkatapos, may pagkakataon kang umusad muli. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ang galing naman. Talagang daman-dama. Hugot na naman yan. Lance, ha? Ano ba naging inspiration mo dyan? Ano ba? Well, actually, basically po, mga personal experiences lang po sa buhay. And syempre po, halo-halo po love, life, and everything else in between. Kasi Anything po parang na recent lang na nangyari na kailangan ng chika mo naman sa amin, meron ka bang binitiwan lately? Oh. well, meron naman po akong pinitiwan, pero medyo matagal na po. Yung Matagal isang na, taon matagal pong na. Matagal na. One year ago na siya. Well, ibubulgar ko na, this was about my past love. So, parang naisip ko na minsan talaga, kailangan mo ring bitawan yung mga bagay na sa tingin mo hindi na nag-work sa'yo. Of course. Para naman, para maano yung sarili mo. Para naman matulungan mo rin yung sarili mo. Kasi po minsan parang sa sobrang higpit ng pagkapit natin sa mga tao o mga bagay sa kapaligiran natin, minsan hindi natin alam, nasasaktan na pala tayo. Or nasasaktan na rin sila. So parang, in a nutshell, parang this poem is about letting go of something and holding on to what's ahead and what's important. Yan. Oo. May message ka ba para doon sa future nakakapitan mo naman? Kasi last year may binitiwan ka. Meron na ba kaming aasahan nakakapitan si Lance Abellion? Well, hindi ko, Diyos lang pong nakakaalam. Yun. Lang pong nakakaalam. So sa ngayon wala pa?
Sa ngayon po, wala pa. Pero at this point po, Kuya Poy, siguro I'm just taking time of everything. Ine-enjoy ko po muna ang pagiging single person ko. Yan. Kumbaga pa parang I'm in the process of self-love and self-development. Iyo, So, kita nyo naman. Take it from Lance Abelion. 'Di ba? Na talagang every Monday ay busog na busog tayo sa kanyang mga tula. Yan. Thank you so very much, Lance Abelion. maraming salamat, Kuya Poy. Binabati ko po pala si Mommy Edna Abellion ng good evening, ang mga kasamahan ko po sa Laya PH ng magandang gabi. At syempre po, maraming salamat pong muli, Kuya Poy, at sa Radyo 5 team. Good night po. Magandang gabi po. Iyon, magandang gabi rin sa iyo. Good night. Ayan at syempre, magpapa